Ngayong araw na ito ay 1 taon at 4 na buwan na si ate na nawala sa amin mga bossing. Eto po mga boss, pag nakikita ko to, lagi ko iniisip, anak, sino nanakit sa'yo? Ba't ka nagkaroon ng ganyan? Pero, nung una wala yan. Eto po, napasin ko siya nung mga nakalipas na buwan. Meron na siyang ganito. Yes, pati dito oh. Kaya sabi ko, anak, baka may nananakit pa sa'yo. Yan, no anak. Ayan, pasok po tayo dito. Ito, pinabili ko na puting rosas sa kanya na merong sunflower kasi yung sunflower ang pinaka-favorite po niya na bulaklak. Tapos may lagi sa mga pink na mga bulaklak. Ayan. Tapos, ito yung kanyang teddy bear at yung favorite niya, chocolate. Yan si ate. Namimiss na siya ni Justin. Sabi ni Justin, si ate daw po, spoiled siya kay ate. Lagi siyang binibilhan ni ate ng, lagi siyang binibilhan ng mga card. Kaya si ate naman lagi na ubos ang pera. Tapos, spoiled na spoiled si Justin kay ate niya. Si ate kasi sobrang mapagbigay po siya, napaka-generous na bata po nito. Talaga namang, siya po ay hindi mo maririnig na dumaraing, pero magugulat ka na lang sa kanya na may magbibigay siya sa iyo, naka-ready na pala yung mga ibibigay niya sa iyo. Ganon po siya, ganon siyang bata. Tapos ito po yung damit niya talaga. Siya po, hindi ko binabago yung pinakaayos po niya, ganyan. Yan po yung in-arrange po niya na papasok nga siya ng October 26, 25 ng gabi ng pag-uwi niya galing school. Ito po, inayos niya na po yan para may susutin na siya sa susunod na araw. Hindi ko pa rin binabago po siya. Tapos, ang damit niya dito, ito yung parang pamimilian niya po ito na pantalon po niya. Yan, sa kakahawak ko to, nag-brown na po siya. Tapos, ito yung kulay puti na damit niyang pinaplanong suotin nung October 26 ng 2023. Yan po yun. Ito yung mga damit niya na pinamimilian niyang suotin. Ito yung pantalon. Pero ang susutin niya ay puti. Puti ng 2026. Hello ate, nasaan ka na? Alam niyo po ba mga boss, ako matatakotin akong tao. Nung nandito pa si Jovelyn, hindi niyo ako nag-iisa. Gusto ko lagi lang papasama kay Jovelyn. Nagpapasama ako kay Joel, kay Daddy, kay Justin. Sabihin ko, anak, sama mo muna ako dito. Pero mula na nawala si Jovelyn, hindi na ako natatakot. Iniisip ko lagi nandiyan lang yung anak ko. Hindi ako natatakot. Iniisip ko, may angel ako, bantay ko si Jovelyn. Hindi ako pwedeng matakot dahil alam ko nandiyan yung anak ko. Yung butterfly na puting yon, nakita ko kanina sa sahig. Anak, nasan ka na ngayon? Sa kakahawak ko dito, ngayon wala napansin, nag-brown na po siya. Kakahawak ko sa kanyang damit. Inaamoy-amoy ko na lang siya. Ito yung susutin niya sana. Sinita ko po siya nung bago nangyari yon, 1 week before. Anak, ba't lagi ka nakaitim? Huwag ka lagi mag-iitim. Sabi niya, oh sige mami. Tapos ang sunod niya sinuot, October 25, kulay violet at blue. Yung nasa manikin, yung last na suot po niya. Tapos sumunod na araw na dapat niya susutin, kulay puti.
Ito kung tutuusin, kulay itim at white. Hindi ko inaasahan magkakaroon ako ng anak na napakaganda. Kasi dati naman hindi siya ganyan kaganda. Sabi nga po nila, pag daw hindi maganda ng bata, paglaki napakaganda. Natuto siyang mag-ayos. Napakadami niyang makeup. Napakaganda ng anak ko, napakakinis. Ang lambot-lambot ng kutis, ang puti-puti. Napakasaya po niya, nakapag-aral siya sa university. Siya po yung pumili po niyan. Gusto niya sa FAU Alabang. Tapos nung parang nakita ko nahihirapan po siya. Sabi ko, anak, kahit di ka makatapos, okay lang. Basta ako saan ka masaya. Pero gusto pa rin niya talaga makatapos. Sabi ko, anak, tulungan mo na lang ako. Tapos pag-gala-gala na lang tayo. Yun ang ano ko sa kanya kasi baka nahihirapan na po siya. Sabi ko, pag nahihirapan ka, pahinga ka lang anak. Huwag ka na muna mag-aral. Enjoy mo muna ang life. Mag-gala-gala na lang tayo. Sabi niya, mami, gusto ko makatapos.